Magandang araw sa lahat. Rides na naman tayo. Ngayong araw is pupunta tayo from Cagayan papuntang Pagadian. Hoy, may white na ERP. Hello. Punta tayong Pagadian ngayon, and then gamit natin ngayon yung yung 00 lining tsaka groove bell. So testingin natin sa long ride kung maganda. So far maganda naman yung performance, walang dragging. Papa full tank lang muna ako para start na tayo sa para ma-monitor natin yung fuel consumption natin. So iwas-was-was muna. Maintain tayo sa 5 or 6,000 RPM. Medyo marami yung karga ko ngayon. U-box puno, may bag dito sa harap. Top box puno, may angkas ako, tapos may malaki pang bag sa likod ko. Yan. Sana hindi umulan. Pagas muna tayo. Full tank regular 62. Ups, sakto na. 347 5 point. Oops, sakto na. Puno. Lock lang natin to para di mag-slide. Yun. Set natin 0. Yan. Start na tayo in a while. Sorry. Update. Okay na. Okay kayo. So konting update lang din. Yung ERP ko is 1 year na. Mahigit 1 year. So far wala naman akong naging issue sa ERP ko. May yun lang yung pinalitan ko yung lining. Sa mga nakakita sa previous update ko, pinalitan ko na yung lining kasi medyo nakikita na yung metal part niya. Tapos re-groove bell na din, since yung binili ko is yung set. Tapos yung belt na gamit ko ngayon is yung stat talaga na belt na tinanggal ko dati. So yun yung gamit ko ngayon. Tips lang din para sa mga mahilig mag-rides, magbiyahe ng malayo. Always bring an extra belt.
at saka tools para pangtanggal at pangpalit ng belt. Kasi na-experience ko na siya dati, yung binili kong belt na yung sa Motor Star din na 818, which is madali lang maputol. Na-experience ko dati, pag paakyat parang ang bilis niyang maputol pag yung daan is paakyat. So ngayon may dala ko palagi na extra belt sa U-box ko, tsaka yung mga tools just in case. And then sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga pinalit ko sa panggilid ko, yun yung sinabi ko kanina, yun lang. Lining, bell, tsaka belt. Center spring ko stock pa rin. Clutch spring stock din, 1200 rpm. Yung bola ko stock pa rin, pero balak ko na siyang palitan kasi may may kalyo na. So nag-start tayo 00 sa natin, trip odometer. So far maganda naman yung maganda yung takbo. Kahapon din pala nagpapalit ng oil sa front shocks ko sa fork kasi hindi na siya balanse. Abusado yun, hindi na siya balanse. Sumasayaw yung yung manibela ko kasi hindi na balanse yung shock sa harap. Kaya pinaayos ko na kahapon. Wala munang top speed ngayon, bawal top speed kasi fuel efficiency yung hinahabol natin ngayon. So maintain lang tayo sa takbo natin na mga 60 to 80 kilometers per hour. RPM nasa 5 to 6,000. Sana hindi umulan. Last month, malayo yung biyahe natin last month from Cagayan to Zamboanga City. Nasa mga 11 or 12 hours na biyahe yun. Aray, anyari sa daan, ang sakit ng lubak. Lakas ng hangin.
Ngayon lang din pala ako ulit makakapag-check sa fuel efficiency na to. Dati palagi kong chine-check yung fuel consumption ko. Sa long ride ko dati, yung all stock pa talaga, ako 40 to 45 kilometers per liter. Sa long ride yan ha. Sa city driving na naman, average ko, ang bihira. City driving ko average is nasa 35 kilometers per liter. Ngayon di ko alam kung magkano or kung ilan yung fuel consumption ko kasi hindi ko na monitor eh. Minsan na lang din nagpapa full tank. My police, oh my police. Nasa Lagintingan na tayo ngayon. Di ako sure kung rinig yung hangin pero sobrang lakas ng hangin. Masyadong salubong yung hangin. So far sa 1 year ko nagamit ng ERP, lalo na sa long rides, hindi siya nakakangawit sa katawan. Yung puwet mo lang sasakit sa kakaupo, lalo na sa long ride. Pero yung mga ngawit yung katawan mo is hindi, wala. Meron pero konti lang. Di kagaya ng sa ibang motor na after ng ride wala, bagsak ka sa sobrang pagod. Sa ERP wala lang, parang wala lang. Mas gaganda pa to lalo kapag napalitan ko to ng magandang shocks sa harap at saka sa likod. Yung maganda yung play. Oops. Kasi kaya sumasakit yung puwet dahil sa alog, sobrang alog. Kaya sumasakit yung puwet kapag long ride. Tapos balak ko rin palitan to ng ng mas malambot na upuan. Pero wag muna ngayon. Next time na pag may budget na. May NMAX sa likod, kayang-kaya tayong overtaken yan.
Kasi fuel efficiency yung hinahabol natin. Di talaga maiwasan, di mapigilan. Hoy, lakas ng hangin, sumasayaw tayo. Sayo, sayo. Sakit na ng puwet ko. Sakto. May natanggal, may natanggal. Okay. Ayun nga. Shit. Natanggal yung hopefully okay lang to. So yun, natanggal yung ano, cover ng teka. Yun. Go. Natanggal yung ano, axle cap. Ayun ba yung tawag doon? Parang lumuwag ata siya kaya natanggal. Ayos lang. Palitan na lang ng bago. Bili muna tayo ng Cobra sa 7-Eleven. Cobra para di tayo antukin, tas sobrang init pa. Lara. Busok. Aroy, nako po. Madilim na sa unahan. Baka abutan tayo ng ulan. Hindi pwede. Mag-i-slide yung gulong natin dyan. Yan. Grabe, sobrang init. Pambihira mga to. Pambihira mga to. Grabe, grabe. Try ko nga rin pala ano yun, palitan yung ignition coil ko. Yung Phyto para mas malakas yung ayun, para mas malakas yung bigay ng kuryente. CDI stock lang, hindi ko napapalitan. Ignition coil lang.
since naka ano naman ako ngayon, naka iridium spark plug. Isa din talaga sa nagustuhan ko sa ERP is yung brakes niya makapit. Yung gulong niya hindi hindi nag slide sa daan kapag pinihit mo ng gusto yung brakes. Kumakapit lang siya sa daan. Ilang beses ko nang nasubukan to na yung malakas yung takbo tapos biglang may tatawid na na aso, mapapapreno bigla ako. So far hindi talaga siya nag-skid yung gulong, kumakapit lang sa daan. PCX checkpoint na, checkpoint na. Ayun, update, 113 kilometers, nagbawas na ng 1 bar. So ulit, may mga nagtatanong kasi yung mga post ko dati is yung fuel consumption ko is matipid. Madali lang naman yan, nasa throttle habit nyo lang yan. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi tayo magwawaswas ngayon kasi yung habol natin is fuel efficiency. So maintain lang tayo. Teka, checkpoint ang taas. So ang gagawin lang is para makatipid sa gas, maintain lang sa speed limit at saka sa RPM. So yung ginagawa ko, nagme-maintain lang ako around 70 to 80 kilometers per hour, or yung RPM ko is nasa 5 to 6,000, mostly nasa 6,000 RPM lang naka-maintain sa long ride yan ha. Pag ganyan, mas matipid siya sa gas. Pero kung mahilig ka naman sa waswas, yung panay waswas, so wag ka nang mag-expect na matipid sa gas yung motor mo kahit FI pa yan. Ewan ko lang kung nakikita dito, naka-maintain ako 6,000 RPM. So pag nagme-maintain ako 6,000 RPM, yung takbo ko aakyat yan hanggang mga 70-80 kilometers per hour. Yan, 80. Tapos wag din yung panay piga lang, release din konti. So yun lang yung technique dyan para matipid siya sa gas. Kasi hindi naman porket naka FI ka automatic is matipid na yan sa gas. Kahit pa naka FI ka, kung panay waswas ka naman, wala din, hindi pa rin yan matipid sa gas. So 113 kilometers bago nabawasan ng 1 bar. Pagpalagay natin 3 liters na yung nawala sa 113, divide 3, so nasa mga 40 din yan, nasa 40 kilometers per liter.
may bus sa likod. So kung yung fuel consumption natin is nasa 40 kilometers per liter, okay na yan, matipid na yan. Pangit daan, pangit. Oh my, oopsie. Wait. Danau. So, update ko na lang kayo mamaya pag nasa Pagadian na tayo. Check natin kung ilang litro yung nabawasan. Okay? So ayun guys, naubusan ako ng memory card sa action cam ko. Nasa Pagadian na tayo. Yung tinakbo from Cagayan to Pagadian is 254 kilometers. May 2 bars pa. Papagas tayo ngayon full tank para ma-check natin kung ilang liters yung na-consume natin. Papagas tayo. Okay. Mamaya kung